Naniniwala po si Senator Ping Lacson na hindi lulusot ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na layong payagan nga na makalahok at makaboto online ang mga senador. Sa umiiral po ng Senate rules, pinapayagan lamang daw ang ganitong sitwasyon kung mayroong force majeure at national emergency katulad noong panahon ng COVID-19 pandemic. Iminungkahi ang pagbabago sa rules, tiyempo po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa pagtatago ng puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ni Lacson na posibleng magsimula sa July 6 ang impeachment trial ng Vice Presidente. Nag-motion siya, hindi ko matandaan kung in-approve nila sa floor yung motion pero hindi valid yung motion na yon. Una-una, kailangan mag-amend kami ng rules. Pag-amend ng rules, alam naman ni Ted yan na may publication, imo-motion sa floor, pag-uusapan namin sa Committee on Rules at lahat. So, baka malabong mangyari yon. Yung babaguhin mo yung rules on impeachment. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, naniniwala po si Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman Jervil Luistro na hindi mauuwi sa walang paghahanda nila sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa kabila po yan ng nangyaring kudeta at pagpapalit ng liderato sa Senado na tatayong impeachment court. Bagamat nangangamba ang ilan na posibleng mapawalang sala agad ang Vice dahil kaalyado na niya ang mayorya ng mga senador, iginit ni Luistro na dapat pa ring manaigang mandato ng konstitusyon. I believe na titingnan nila yung ebidensya, papakinggan nila yung witnesses, and regardless of their political affiliation, I am very much positive na ang mananaig sa kanila ay kung ano ang nararapat para sa ating bansa. No? We have to understand that all of us here are exercising constitutional duty. Yan nga po ang tinig ng Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman na si Representative Jervil Luistro. Samantala, posible namang umabot sa 49 na mga probinsyang makaranas po ng below normal na volume ng ulan pagsapit ng Oktubre dahil sa El Nino. Ayon kay DOST Secretary Renato Solido, very strong El Nino ang posibleng tumama sa bansa ngayong taon. Karamihan daw sa mga lugar na tatamaan nito ay mga probinsya sa Visayas at sa Mindanao. Damay din ang mga rehiyon sa Northern Luzon. Naglalaro lang sa 20 hanggang 80% o 20 hanggang 80% ng normal na ulan ang matatanggap ng mga apektadong lugar. Oras po na tumama ang tagtuyot. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.